Uy! Ready! Kumusta ka na? Asan si Kuya Wewerts? Ha? Asaan si Kuya Wewerts? Nung baby pa kayo, ang cute-cute nyo. Ngayon, naka! Eto na, ang itsura ni Ready, oh. Eto nga pala si Witty and Ready nung baby pa sila. At ang kanilang Mama Samson nung time na buhay pa. Bale, 4 yan silang magkapatid. Parehong kulay. Kaya sila nilagyan ng iba't ibang kulay para may palatandaan kung sino sa kanila yung unang lumabas at yung huli. Si Witty ang pinaka panganay dyan. Siya ang suhi. Buntot, unang lumabas. Tapos, ang pinakahuli, bali pang-4, si Ready. Yung kulay pula. Kaya Witty dahil sa tali yan na kulay white. Ready naman dahil sa tali niya na kulay red. Kaya Ready and Witty. Para madaling matandaan. Ano pa lang sila dyan? 3 linggo pa lang. Kaya dinidilaan pa ng kanilang Mama Samson ang ihi. Yung dalawang magkapatid, bali yellow and blue, napa-adapt po natin sa kadahilan ng nagkaroon po ng sugat si Samson sa pagitan ng 2 nipples sa tiyan mismo. At dahil hirap na hirap si Samson sa tuwing magpapadede siya sa kanyang mga anak, dinadaan niya sa sigaw dahil nga nakawit ang kuko sa sugat. Sobrang sakit, sobrang nasaktan. Kaya nag-decide kami na ipa-adapt ang 2. Hanggang sa si Witty and Ready na lang ang natira. So, yun ang nagpaluwag kay Samson. Nabawasan ng 2. Pero kahit na napa-adapt na natin yung 2, hirap pa rin siya sa kanyang sugat dahil may 2 pa siyang anak na patuloy nagdedede sa kanya. Hindi talaga maiwasan ang scratching, 'di ba? Yung kuko nila napakahaba. Okay lang sana kung isa lang or wala talaga magdedede para mabilis maghilom ang sugat. Kaso, ng mga panahon na yan, wala pang alam kung paano alagaan ang mga kittens pag marami. Kaya, buti na lang din at may nag-adapt sa 2 online. Nakita, dahil nag-post tayo sa online. And, yun. Kinabukasan, ninatid ka agad sa bagong mag-a-adapt. Pero sa kasamaang palad, yung isa namatay kasi yung kulay dilaw ang tali, talagang mahina na. Mahina. Gusto na nga ni Samson na i-abandon. Para bang ang gesture niya ng mga panahon na yun, ang pagtrato niya sa kulay dilaw na anak niya. Gusto niya nang kainin, gusto niya nang patayin, pero pinigilan ko. Kasi nakita niya na mahina. Ganun pala ang mga pusa, Kung ano yung mahina sa mga anak niya, pinapatay. Kaso sa case ni Samson, napigilan pa siya. Nakinig naman din pag sinasaway. Ayun nga lang,
Yung pinaka problema namin nung time na yun, yung kanya sugat. Kasi lumaki ng lumaki. Kahit na anong ilagay na gamot, talagang hindi maiwasan na ma-scratch, matanggal ang bandage sa tiyan. Matagal din siya nag-suffer ng time na yun. Hanggang sa unti-unting gumaling ang sugat. Si Witty and Reddy, hindi pa yan sila na deworm. Kasi kailangan paabutin muna ng isang buwan bago sila i-deworm para sure na malakas sila. Hindi sila manghihina. Mas mas tinalo pa nga ang Mama Samson. Kasi since birth, talagang hindi na-deworm. Yung mga panahon na yon, inosente ba? Wala pang alam kung basta may alaga lang ganun. Pero pagdating sa mga deworm, hindi pa namin masyado pang pinofocus, hindi pa kami masyadong aware. Kaya mapansin nyo, merong patches sa kanyang sa kanyang part ng kamay. Yung sa anak ni Samson na 4, magkapareho ang kulay. Kaya nung isinilang yan, dilagyan kaagad natin ng palatandaan para hindi tayo malito kung sino ang panganay at kung sino ang bunso. Behave naman din sila pag nagpapadede ang kanilang mama. Pagka ganyan palang edad ng mga kittens, ang sarap nilang gigilan. Maharot, malusog. Pero pag lumaki na sila at nagkasakit na, yun, doon na tayo mag-start na wala na tayong concern kasi hindi natin alam paano paggamutin, saan tayo kukuha ng panggamot nila, lalo't malala na ang sakit. Yan, yung mga time na yan, yung sugat na yan, wala, napeklat na siya, wala na siya sugat yan. Naghilom na. Kaya relax na si Samson dyan. Hindi na siya nahihirapan sa kanyang mga anak sa tuwing magpapadede siya. Ang kainaman lang kay Samson, hindi siya yung katulad ng ibang mga mommy cat na nagagalit kapag pinakialaman ang kanilang mga anak. Etong si Samson, sanay siya. Nung nanganak nga, nasa baba kami, siya naman nasa taas. Talagang tinatawag kami. Gusto niyang may kasama siya. Parang tao ba na ayaw magpaiwan. Ganon si Samson ng mga panahon na yun na talagang tutok. Lalo na nung kasagsagan ng kanyang paglilabor. Umalis pa kami nun. Nag-start siya mag-labor nung umaga. Tapos, pag uwi namin, akala namin nanganak na. Nagle-labor pa rin siya. Pero, lumabas ang kanyang anak, yung unang anak, past 12 na ng hating gabi. Ang tagal niya nag-labor.